Magandang tanghali po sa ating lahat. Isang pinagpala at isang matagumpay na pagsasama-sama sa inyong mga pamilya habang tayo ay nasa quarantine lockdown mood na ipinapatupad po ng ating pamahalaan. Ano man po ang ating kalagayan, maaring yung iba po sa atin ay kasalukuyang nanananghalian, naghahanda ng kanilang pagkain, nagkukwentuhan, o dili kaya ay ang inyong mga kapamilya ay nagkakaroon ng Bible sharing, kakaroon ng mga pag-aaral ng salita ng Panginoon, kakaroon ng panahon para sama-samang magbulay-bulay sa salita ng Diyos at saka sa pananalangin. At doon sa isang speech ng ating Pangulong Rodrigo Duterte ay binigyan niyang pansin ang kahalagahan po ng pagsamba sa pamilya. Kung kaya nga't na coin yung pong statement na ang bawat tahanan ay sambahan, bawat pamilya ay may kapilya. Ulitin ko po. Ang ganda po yung tagline na yan o phrase na yan. Ang bawat tahanan ay sambahan, bawat pamilya ay may kapilya. Tamang-tama po sa panahon natin po na tayo ay nasa quarantine mood dahil po sa COVID-19 pandemic. Tayo ay binibigyan ng instruction ang ating gobyerno, pamahalaan na just stay at home in order to be safe. Kaya samantalahin po natin yung phrase, yung statement, bawat tahanan ay sambahan. Ibig sabihin po, hindi tayo makapagkakaroon ng mass gathering sa ating mga churches, pero sa loob ng ating tahanan, o sa ating tahanan, naroroon na po ang pagsamba. Kaya bawat tahanan ay sambahan. Dahil bilang pamilya ay nagkakaroon tayo na sama-samang pagsamba bilang isang pamilya. At ang sabi, bawat pamilya may kapilya. Ibig sabihin po, diyan mismo sa ating mga pamilya, nandyan na po ang ating mga pagtitipon. Nandyan na po ang ating mga gagawin na pag-awit. Nandyan na po yung pagbubulay-bulay, pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya yung pamilya natin ay nagiging kapilya na po. Ulitin ko, ang bawat tahanan ay sambahan, bawat pamilya may kapilya. Salamat na ito ay nagiging realidad na po sa atin habang tayo ay nasa quarantine mood dahil lang po dito sa ating pong kinakaharap na COVID-19 pandemic. So nasaan man po kayo, naman pang inyong ginagawa? Ito po ang inyong kapatid kamanggagawa, si Bishop Vic Rabara, nag-aanyaya na tayo po ay magsama-sama sa ilang sandali para sa ating intercessory prayer against COVID-19. Intercessory prayers against COVID-19. At mamaya po ay bilang kasama kapamilya ko sa Triumphant Church Ministries International, mayroong naibigay sa inyo na mga prayer items or prayer request sa ating ginagawang prayer chain na mayroon naka-assign ng alas 6 ng umaga, alas 9 ng umaga, tapos mayroong alas 12 ng tanghali, may alas 3 ng hapon, at meron din pong alas 6 ng gabi. Meron tayong mga prayer items or prayer requests na ibinaba po namin sa ating mga pastors, at alam ko na yung mga pastors natin ay binigyan po kayo ng kopya para sa oras ng inyong mga pananalangin. Yan man ay sa inyong time for the prayer chain o sa personal ninyong pananalangin o dili kaya sa ginagawa ninyong family worship as a family ay maisama ninyo sa inyong mga dalangin. So maya-maya po ay ating idadalangin ang ating mga prayer items. But just the same, bago tayo mamaya manalangin ay mag-aaral tayo ng salita ng ating Panginoon. But before that, I just want to thank those brothers and sisters, my friends,
who greeted me today because today is my 57th birthday. Ano po, at habang ipinagdiriwang ko po ang aking ika-57 taong kapanganakan, ay napakasarap isipin na ang buhay ay ating ialay, ang buhay ay ating ihandog sa ating Panginoon upang siya ay maluwalhati, mapapurihan, mapasalamatan sa buhay na binigay niya. At ito naman din po ay nagiging patutuo sa ating mga kapatid. Ako at ang misis ko po ay nagpasya dahil nga po dito sa sitwasyon po natin na COVID-19 na ang paraan po ng aking pong pagdiriwang ng aking kaarawan ay ang pamimigay po ng ilang grocery items po sa mga less fortunate in life na talagang naapektuhan po ng COVID-19. Kahapon ay nag-prepare po kami ng 100 packs ng grocery items po na ipamimigay po namin sa mga nangangailangan. At ang misis ko po si Pastor Henny has already identified 100 people na amin pong bibigyan na yan po ay paraan ng aking pagdiriwang ng aking kaarawan ngayon. Maraming salamat po sa inyo na bumati kahapon pa at bumabati po ngayon at babati pa po sa akin. Maraming salamat. Salamat po sa mga nagpadala po ng mga regalo. At iyon po ay ating nagamit po para po sa pagbili ng mga grocery items na ipamimigay po natin sa mga kababayan po natin na sobrang naapektuhan ng COVID-19. Bagamat konti lamang po, 100 packs, pero paraan po namin mag-asawa ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. Maraming salamat po. Ngayon po darako po tayo sa ating pong pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Nais ko pong tingnan po natin tong hayan natin ang James chapter 1. James chapter 1. Verse 5 hanggang verse 8. James chapter 1 verses 5 hanggang 8. Kung kayo po ay dala po ninyo ang inyong banal na kasulatan, open that portion of the Bible with me and babasahin po natin. James chapter 1 verses 5 to 8. Ganito po ang ating mababasa. If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. But let him ask in faith, with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. 7. For that person must not suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man. Ulitin ko po. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Pinagpala po ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang salita. Kung mapapansin po ninyo dito, lumalabas po na ang subject matter ni James, ni Santiago, ay patungkol po sa wisdom, karunungan, wisdom. Well, of course, tinatanong natin, ano kayang pinagkaiba ng knowledge kaysa wisdom? Ang knowledge po ay nakukuha natin ng mga impormasyon ng mga bagay-bagay as a result of our studies, our education. Ano po? Yan po yun. Yung napapanood mo dyan, yung naobserbahan mo dyan, yung mga natutunan mo sa pang-araw-araw na buhay, yung itinuturo ng teacher, itinuturo ni sir, ni ma'am, tinuturo ni tatay, ni nanay, mga kaibigan. Yun po ay mga information na ito ay na-accumulate po natin, na ilalagay sa isip at puso natin, and so ang tawag po natin dyan ay knowledge.
Nandyan na sa'yo yung knowledge. Itinuro na sa iyo. Tapos, papaano mo ito gagawin? Papaano mo ito i-apply? Papaano mo gagamitin yung natutunan mo doon sa konteksto o doon sa isang pangyayari sa buhay para sa ganun ay maaring magpasya ka ng tama, gumawa ka ng tama. Ang tawag na po doon kapag yung natutunan mo ay gagamitin mo, i-apply mo sa tamang paraan, ang tawag na po doon ay wisdom. Wisdom, karunungan. Ito yung paggamit, yung tamang paggamit ng kaalaman sa ating mga sitwasyon, ang tawag ay karunungan. The right application of knowledge is called wisdom. Now, dito sa binasa natin, ang sabi ni Santiago, if any of you lacks wisdom, kung meron man sa inyo ang kulang siya sa karunungan, ang sabi niya, humingi sa Diyos na siyang nagbibigay, na siyang nagbibigay ng labis-labis. Ito ay napakaganda. Now, yung wisdom na tinutukoy po dito, ang konteksto po nito, dahil kung babasahin niyo po yung naunang mga talata, verse 2, verse 3, and verse 4, may sinasabi si Santiago na patungkol sa mga pagsubok. Sa mga pagsubok. Verse 2, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. Yung trials, itong trials na ito will test your faith. Now, kapag dumadaan ka sa trials at nasusubok ang iyong pananampalataya, aminin po natin na there are times that we do not know what to do. We do not know what to do. We do not know what to take. What action shall we take? Course of action that we need to do. At minsan ay hindi ka mapakali, alin ba talaga, papaano ba ito, and so on and so forth. So, hindi ka basta-basta makapagpasya. At dito ngayon, yung sinabi at konteksto na sinabi po ni Santiago na sa panahon ng pagsubok na halos hindi mo alam ang gagawin mo para sa ganun ay pumasa ka sa pagsubok na yan, ang kailangan mo ay karunungan na galing sa Diyos, kung kaya nga't dapat na manalangin tayo at ang Diyos naman po ay kanyang ibibigay ang ating hihilingin. In other words, sa panahon ng pagsubok, kailangan natin yung tamang paggamit ng kaalaman o yung karunungan para sa ganun po ay malampasan po natin, papasa po tayo sa mga pagsubok na ating mga dinaraanan. Sa panahon po natin ngayon na hinaharap ang ating COVID-19 pandemic, I'm sure na kahit ang Pangulo po natin, ang members po ng IATF, Interagency Task Force, ay nahihirapan sila sa kanilang mga ginagawang strategizing, paraan kung paano i-address itong problema, paano ba susupilin itong virus na ito. I'm sure na meron silang mga sleepless nights, hindi sila halos makatulog, hindi sila mapalagay dahil po sa kanilang pagmamahal sa bayan, pagmamahal nila sa ating pong mga kapwa Pilipino na na-i-infect o na-aapektuhan dito po sa COVID-19 na ito. I'm sure na ang ating Pangulo ay talaga naman po, lalo na siguro bago siya matulog, pinag-iisipan niya, iniisip-isip niya ano ang mga posibleng solusyon sa ating problema. Ano ang pamamaraan, papaano i-address, at kung sa ating kaalaman lamang at yung sarili nating kaisipan, sarili natin na pamamaraan, maaring kakapusin po upang tugunan ang problema. Kung kaya nga't napakahalaga na tayo ay lumapit sa Diyos, manalangin at humingi ng karunungan at ibibigay naman po niya sa atin. Ganon din po tayo sa ating mga pamilya. Lalong-lalo na po yung pong mga contractual na mga trabahador. Like for example po, yung mga tricycle driver,
yung pong mga taxi driver, yung pong mga jeepney driver, yung pong mga bus driver, yung pong mga labandera, yun pong mga construction worker na eka nga po ay arawan ang kanilang bayad. Ang isang tricycle driver, pag lumabas, kumita, may boundary, ang natira kanya. Taxi driver, lumabas siya, may boundary siya, ang sobra kita niya. Pero hindi po sila nakakapag-ipon sapagkat hindi naman pong ganong kalakihan ang kanilang kinikita. At ngayon, nandito na tayo sa pandemic problem na ito. The question is, what shall we do and how do we survive in this pandemic? Paano tayo ngay makakasurvive at makapagpatuloy? Kung kaya nga't di po ba bilang pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan, ng ating Pangulo, ang mga nanunungkulan sa atin ay nag-isip sila ng paraan on how to sustain the basic commodities and to sustain the needs of our countrymen, ang ating mga kababayan. Kaya nandyan yung pagtulong sa barangay, pagtulong galing sa munisipyo, galing sa mga syudad, galing po sa DSWD. Ito ay inaaral nila kung paano tutustusan. Kaya may sinasabi silang first wave ng mga food packs relief, second wave na food pack at mga relief, third wave, and so on and so forth. And now, over and above, doon sa mga naibigay na, ay merong amelioration na ibibigay ng ating gobyerno. Kung kayo nakatira sa Metro Manila, mga 8,000 ang ibibigay. At doon sa iba-ibang region, probinsya, depende kung ano ang ay daily wage doon nakabase po ang ibibigay ng ating gobyerno. Kaya itong lahat ng ito ay pinag-isipan at tiyak po ang mga involved sa pag-iisip. They pray hard. They pray a lot, asking God what to do. At ganun din sa ating pamilya, paano pagsasalubungin, how do we meet both ends, paano nating pagkakasyahin yung ating pong natitira na kunting ipon. Paano? We need the wisdom of God. Kung kaya nga kami mag-asawa, sa gitna ng ganitong pandemic, nag-isip kami kung ano yung paraan ng pagbe-birthday ko, celebration birthday ko, at napag-usapan namin, bumili tayo ng konting grocery items, ipamigay natin doon sa mga nahihirapan. Kaya nag-prepare po kami ng 100 packs ng grocery items po. At salamat sa Panginoon, then po ay aming ipamimigay. Kaya, you need wisdom. I need wisdom sa panahon ng pandemic problem na ito. Panalangin natin na ang mga nanunungkulan sa atin ay gabayan sila ng ating Panginoon na ipahintulot at ibigay ng Panginoon ang karunungan na kailangan nila sa pagpapasya, sa pag-i-strategize, para sa ganun po ay mabigyan ng lunas at solusyon itong kinakaharap po natin. Kaya sabi ni James, humingi ka sa Diyos. Pero may condition na sinabi niya. Ang condition ay wag kang mag-aalinlangan. Wag kang magdududa. Ang ibig sabihin po, pag tayo lumapit sa Kanya, hingi tayo ng karunungan, ang ibig sabihin ay umaasa ka na ibibigay niya yung karunungan na kailangan mo. Umasa ka, manalig ka na yung hinihingi mo na karunungan para makalampas ka sa problema, makalampas ka sa pagsubok, makalampas ka sa trials and testings in life, umasa ka na ibibigay. Sapagkat ang sabi ni Santiago, na kung ikaw ay katulad ng tao na katulad ng alon sa dagat na talagang tinatangay-tangay ng hangin, sabi niya, wala kang makukuha, wala kang mapapala. And so, my brothers and sisters, I encourage you, I inspire you na pag tayo ay nagguguluhan, nahihirapan sa ating mga pagpapasya, lumapit tayo sa ating Panginoon by faith, with faith, at sasabihin natin na hindi natin alam, hindi natin kayang solusyonan, at hindi natin kayang lampasan ang ating dinaraanan. At hihingi tayo ng karunungan para yan ang magturo sa atin kung papaano natin haharapin ang buhay at kung papaano tayo makakalampas sa mga pagsubok at kung papaano natin tatanggapin yung mga itinuturo sa atin ng ating Panginoon hanggang sa tayo ay matuto at pag tayo ay natuto, then the Lord will bring us to another chapter of our life. Dadalhin niya naman po tayo sa susunod na kabanata ng ating mga buhay.
And so, my brothers and sisters, I encourage you, in times of trials and testing, come to the throne of God by faith. Ask Him wisdom. Ask Him wisdom para tayo ay magtagumpay sa ating mga kalagayan. Sa kasalukuyan, itong pandemic na ito ng COVID-19, idalangin po natin na ang bawat mga pamilya ay malampasan ang mga pagsubok, ang ating Pangulo at ng kanyang mga kasamahan ay kanilang makita kung ano ang nararapat sa problema at suliraning ito. My brothers and sisters, I invite you to come to the throne of grace in prayer. Ask God for wisdom. Ask God for direction. Ask God for His grace and mercy para po sa ating kinakaharap na sitwasyon o ng problema. Nawa ang mga pananalitang ito ay mag-udyok sa atin ng isang mas matibay, mas malalim na buhay pananalangin. Matuto tayo na dumulog sa ating Panginoon at ipagkatiwala sa Kanya ang ating mga sitwasyon, at habang pinagkakatiwala natin sa Kanya ang ating sitwasyon, matuto tayong magpakababa na humingi ng karunungan para makalampas tayo sa mga pagsubok. Maraming salamat sa ating pakikinig, at ito ang salita ng Panginoon na ating pinagbulay-bulayan. Ngayon tayo ay darako sa ating pananalangin, at ito ay ating gagawin na alphabetical prayers. Mag-start tayo sa letter A hanggang Z na mga prayer items. Ano po? Na ibinigay po sa atin, ibinigay na po namin sa mga pastors po ninyo, at yan po ay guide sa inyong mga prayers, sa inyong prayer chain, sa prayer sa pamilya, at sa mga family worship na ginagawa po ng bawat pamilya na gumagawa po nito. So mananalangin po tayo, lalapit tayo sa ating Panginoon, ilapit po natin ang mga prayer items na ito, na ang Diyos po ang siyang kakatagpo, ang Diyos po ang siyang gagalaw, kikilos sa ating mga sitwasyon. Mga kapatid, I invite you to join me in prayer, to join me as we come to the throne of God in our prayers, as we invoke the name of Jesus in our prayers, as we ask the Lord to answer our prayers. Wherever you are, I invite you to join me in our prayers. Hallelujah. 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 Salamat. Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos. Purihin po kayo. Aming Diyos, aming Ama, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat. Meron kaming Diyos na hindi lamang nakikinig sa aming dalangin, kundi meron kaming Diyos na tumutugon sa aming mga dalangin. Ang isang halimbawa nito ay yung sinabi ni Santiago, na kung kami ay mangangailangan ng karunungan, tatawag kami sa iyo, aming Ama. Tatawag kami sa iyo, aming Diyos. At ang kailangan po namin ay iyong ipagkakaloob. Kailangan namin ng karunungan pag kami tumawag sa iyo. Ipagkakaloob mo sa amin, dahil nais mo na kami po ay magtagumpay. Nais mo na kami po, Panginoon, ay makalampas sa mga pagsubok sa buhay. Matutunan namin ang mga bagay na tinuturo po ninyo. Matanggap po namin ang mga bagay na sinasabi po ninyo, itinuturo ninyo. At Panginoon, ito naman po ang magdadala sa amin ng mas malalim na naman pong kaalaman na siyang magtuturo na naman po sa amin ng mga susunod na hakbang
lalo pangat sa aming paghingi ng karunungan ay inyong ibibigay. Salamat po, aming Ama. Salamat, Ama. Salamat. Salamat sa mga kapatid ko na aking kasama sa pananalangin. Thank you sa mga pastor, sa mga licensed ministers, Panginoon, mga miyembro po namin sa Triumphant Church Ministries na nakikiisa sa panalangin, nakikiisa na namamagitan para po matapos na po ang problema, matapos na po ang mga pagsubok dahil nga po dito po sa COVID-19 na ito. Ama, salamat sa buhay ng aking mga kapatid. Salamat din po sa aking mga kaibigan sa Facebook na kaisa po namin sa intercessory prayers. Wherever they are, Lord God, bless them. Wherever they are, O God, bigyan niyo po ang bawat isa sa aming Panginoon ng Espiritu, Panginoon, the Spirit of intercession so that we will come in between, O God, sa mga problema suliranin na aming kinakaharap sa kasalukuyan. Purihin po kayo, luwalhatiin po kayo. Ama, sa mga sandali pong ito, itinataas po namin, Panginoon, ang aming kalagayan, dulot po ng COVID-19 na ito. At Panginoon, naririto po ang ilan sa mga prayer request po namin in relation, Panginoon, sa COVID-19. Una, would like to pray for the Armed Forces of the Philippines, O Lord. Ang mga sundalo na nag-maintain, Panginoon, ng security namin. O Lord God, we pray na ang bawat mga sundalo po namin, Panginoon, ay malulusog po sila. Panginoon, protektahan niyo po ang aming mga kasundaluhan at sila po, Panginoon, ay magiging malakas, magiging malusog para makaganap po sila sa kanilang tungkulin para po sa aming bayan. Lord God, maaring iba sa kanila ay nasa mga checkpoints, Panginoon, Lord God, ensuring that there will be no problems, Lord God, in the transportation ng mga goods, transportation, Panginoon, ng iba-ibang mga kailangan po ng mamamayan. At ganoon din po, Panginoon, sa pag-enforce, Panginoon, ng quarantine, Lord God, ng lockdown sa iba-ibang mga lugar. Father God, magampanan po nila. Bless them and bless their families as well, O God. Salamat po sa iyo, Panginoon. Ang mga basic commodities po namin, O aming Ama. O salamat, Panginoon, dahil alam po namin na kayo ang Diyos na nakakaalam ng sitwasyon ng aming pamahalaan. Panginoon, hindi niyo po pagkukulangin ang aming mga pangangailangan. Lord, especially the less fortunate in life, na sila yung higit na naapektuhan dito po sa pandemic na ito. O aming Ama, in your wisdom and in your ways, Panginoon, matugunan po ang pangangailangan ng aming mga kababayan. Panginoon, mga basic commodities po namin, Ama, hayaan po niyo that in the midst of this pandemic problem, Lord, you God, your blessing shall flow. Your blessing shall flow to every Filipino family, O God, in the mighty name of Jesus. Lord God, as we decree and declare, Lord God, that you will supply every need in the name of Jesus Christ, our Lord. You will supply every need, dear Father. Sa kasalukuyan, Panginoon, Lord, ang mga mamamayang Pilipino will begin to realize that apart from you, we are nothing. Upang sa ganun, O aming Ama, kami po ay matutong magbalik loob sa iyo. Matuto kami, Panginoon, na lumapit sa iyo, na sa iyo namin sasabihin ang aming mga sitwasyon. Sa iyo namin sasabihin ang aming mga tunay na kalagayan. Thank you, Lord God, and I claim, Lord God, the flow, overflowing, O God, ng mga basic commodities. O salamat po sa iyo. Panginoon, yung mga community workers po namin, katulad po halimbawa ng mga social workers, Panginoon, yung mga barangay tanod po, Panginoon, na nagtutulong-tulong, Panginoon, para tingnan ng kapakanan ng mga mamamayan, tingnan ng kalagayan ng aming mga kababayan. Lord God, in the name of Jesus, kayo rin po ang mag-iingat sa kanila. Panginoon, protektahan niyo sila mula ulo hanggang sa talampakan para hindi po sila magalaw ng kaaway
At Ama, kung hindi man kalabisan sa iyo, oh God, they will not be infected by this coronavirus, Lord God. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat po sa iyo sa mga community workers po namin. Panginoon, ang mga doctors na part po sila ng frontliners. Oh God, sa aming mga nababalitaan, Panginoon, marami na pong mga doctors, Panginoon, ang nasawi dahil po dito po sa COVID-19 na ito. Lord God, yung mga doctors po namin na humaharap sa mga pasyente, mga frontliners, Lord God, the edge of your protection to be upon them, Father God. Alam po namin that they have their PPE, personal equipment, Lord God, protective equipment. Pero Panginoon, kayo ang totoo na magpro-protect sa amin. Kayo ang totoo na mag-iingat sa amin. Kayo mga doctors po namin, Ama. Lord God, sa mga government hospitals, sa mga private hospitals, Lord God, protect them. Protect them in the mighty name of Jesus. Protect them in the mighty name of Jesus. Lord God, salamat po sa iyo. Ang aming economic situation, Father God, hayaan po ninyo na ang aming ekonomiya, Panginoon, manatiling malusog. Oh, Panginoon, manatili, Panginoon, maayos ang kalagayan ng aming economy para sa ganun po, Ama, hindi po maapektuhan ang kabuhayan po naming mamamayang mga Pilipino. Salamat po sa iyo. Salamat po sa iyo, aming Ama, dahil alam po namin that you will not abandon your people. You have made your promise, and Lord, it is for us to claim those promises that you will supply our needs. Lord God, ang aming families, Panginoon, protektahan niyo ang bawat pamilya, bawat pamilya ng Pilipino, ang bawat sambahayan ng mga Pilipino, Panginoon, ang bawat tahanan ng mga Pilipino. Ama, protektahan po ninyo. Oh, in the mighty name of Jesus, protect every family from virus in the name of Jesus. Salamat sa iyo. Yung mga gowns na kailangan po ng mga frontliners po namin, Father God, let there be enough supply, Panginoon, na gowns na gagamitin po nila. Oh, in the mighty name of Jesus. Protection po nila, Ama, laban sa mga viruses na ito. Salamat po sa iyo. Salamat po sa iyo. Panginoon, ang internet connections, internet availability, Panginoon, Lord, magpatuloy na malakas, magpatuloy na magagamit namin so that we shall be able, Lord God, to use it para kumustahin ang aming mga mahal sa buhay, para palakasin ang aming mga mahal sa buhay, para alamin ang nangyayari sa aming mga paligid, for us to be informed, O God. Lord, in Jesus' name, hayaan po ninyo na internet services, Panginoon, ay magtuloy-tuloy para sa ganun, Panginoon, ay makakonect kami sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan, makakonect kami sa mga kinakaukulan, Panginoon, at malaman po namin what's going on around us, O God. Salamat po sa iyo. Just and humane government, Panginoon, na ang pamahalaan, Panginoon, i-address po niya ang sitwasyon, just and humane manner. Maka-Diyos, maka-tao, at Panginoon, tutulong sa aming mga kababayan, Panginoon, na mayaman at mahirap, may pinag-aralan wala, pantay-pantay nawa, Panginoon, ang pagdaloy ng mga pagpapala, pantay-pantay ang pagdaloy ng tulong sa aming pamahalaan. Panginoon, salamat po sa iyo. Turuan niyo ang mga nasa katungkulan na ipatupad ang dapat ipatupad sang-ayon sa pinag-uutos ng aming presidente. Salamat po sa iyo. Knowledge on COVID-19, patuloy niyo kaming turuan, Panginoon, yung pong mga safeguards, yung pong alituntunin, Panginoon, upang maprotektahan kami. Lord, patuloy kami na maturuan, patuloy kami makinig sa mga tamang source ng mga news and information para sa ganun naman hindi kami magiging victims ng mga fake news na umiikot sa ngayon. Lord, salamat po sa mga agencies, sa government agencies, at sa mga tama, Panginoon, na mga institusyon na turuan kami patungkol po sa pandemic na ito. Salamat po sa iyo. Love for our neighbors ay maramdaman namin sa aming mga puso. Lalong-lalo na po, Ama, yung mga masigit na nakakaahon, masigit na mas mataas ang economic situation, yung pong mas mayayaman, Panginoon,
ay magkaroon sila ng pasanin sa kanilang kapwa na mahihirap, na maramdaman po ng mahihirap ang pagmamahal ng mga mayayaman. O God, that together as one, we will fight against this COVID-19, oh God. Lord, yung pagmamahal namin na sa nation, pagmamahal namin sa isa't isa, ay aming maramdaman. Lord God, the rich and the famous, Panginoon, magkaroon sila ng personal decision to help the poor and the needy, oh God. Oh, salamat sa iyo, salamat. Salamat sa malaking mga korporasyon. Salamat sa mga foundations, Panginoon, na nagbukas na po ng kanilang puso, nagbukas na po sa kanilang palad, at ito po ay tumutulong sa mga kaibigan, mga kapatid, at aming mga kababayan na nangangailangan. Salamat po, Panginoon. Mas for our safety, Panginoon, na magkaroon po ng continuous production, continuous, Lord God, na benta ng mga face mask, surgical mask na kakailanganin hindi lamang ng frontliners, kundi kami mismong mga Pilipino ay magkaroon kami so that ito po, Panginoon, ay magamit namin as practical protection against this COVID-19. More face mask, O God, sa aming bansa, in the name of Jesus. Nurses who are on duty, part ng frontliners, Panginoon, Lord, ingatan niyo po sila. Ilayo po ninyo sila sa anumang karamdaman. Ilayo po ninyo sila, Panginoon, sa anumang pong mga impluensya ng kaaway. At kami po ay sama-sama, mamarcha kami na may tagumpay dahil ang Diyos po namin ay pinakinggan at sinagot ang aming dalangin. Protect the nurses, oh God, in private and in government hospitals. Protect them in the name of Jesus. Even their families, Father, in the name of Jesus. Online worship services po sa mga churches po namin, Panginoon. Bagamat hindi kami magkakaroon ng mass gathering sa mga churches po namin, but then, oh God, in every home ng mga kapatiran po namin, katulad po ng concept, bawat tahanan ay sambahan, bawat pamilya may kapilya. Ito ay maging reality sa bawat Kristiyanong mga Pilipino na sa loob ng kanilang tahanan ay nagkakaroon ng sambahan, sa loob ng kanilang pamilya ay naroon mismo ang kapilya na kung saan ay sama-sama na dumudulog, sama-sama nag-aaral, sama-samang nananalangin. Salamat po, Panginoong Diyos, sa mga nangyayari sa mga internet services, Panginoon, worship services online. Salamat po, aming Ama. Lord, we pray for the Philippine National Police, PNP, oh God, the Philippine National Police, ang bawat mga pulis na nagmamando sa mga checkpoints, Panginoon, na umiikot po for peace and order sa bawat mga lugar. We pray, Father, that you will protect our police force. You would protect our men in uniform para makaganap sila sa kanilang tungkulin. Ama, kung hindi man kalabisan sa iyo, your protection to be upon them, not only upon the policemen, but to their families as well. Salamat po sa iyo, Ama. Salamat po sa iyo, Ama, sa aming pong police force. Salamat sa iyo. Quarantine facilities. Lord, salamat po sa nababalita na magdadagdag ng mga quarantine facilities. Magtatayo po sila ng mga quarantine facilities at ang mga existing na malalaking mga facilities, Panginoon, Lord, ay i-convert po nila na quarantine facilities, Father. Salamat sa mga engineers, salamat sa mga architects, Panginoon, na designing and constructing these facilities needed, Lord God. Oh, Panginoon, para po sa kalagayan, para po sa paglagyan ng aming mga kababayan for their testing and even, Father God, for quarantine, Panginoon, sa mga infected perhaps ng COVID-19 na ito. Salamat sa mga quarantine facilities, Panginoon. Respect for government guidelines, kami na mga mamamayan, matutunan naming sumunod sa mga pinapatupad po nila ng mga alituntunin, pinapatupad po nila, Panginoon, ng mga guidelines. Lord God, Panginoon, yung lockdown na sinasabi, Panginoon, turuan nyo kami. Napakahirap para sa amin dahil nabigla po kami. Pero Panginoon, turuan nyo po kami para po sa aming kapakanan, for our safety and for the safety of other people, para hindi po maipasa ang virus na ito at hindi rin kami mahawaan at hindi kami makahawa sa iba. Lord, help us, O God. Help us, O God, to respect government
guidelines, Panginoon. Salamat sa iyo. Safety of our people, Father God. Safety for everyone. Yan din po ang aming panalangin. Ano man po ang aming kalagayan, yung po mga nagtatrabaho as part of the skeletal force ng government, at ganoon din sa mga private companies, Panginoon, sa mga grocery stores, Panginoon, Lord God, sa mga bangko, sa mga pharmacy, sa mga drugstores, Lord God, yung mga open for business, Panginoon, Lord, we pray for their safety ng kanilang mga tauhan, Lord God, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Salamat po sa iyo. Panginoon, alam po namin na nung na-implement ang lockdown, marami pong na-trap, Panginoon. Hindi na po sila nakauwi sa kanilang mga probinsya, hindi sila nakauwi sa kanilang mga bayan dahil po sa lockdown. We pray, Father God, na bagamat magkakalayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay, Lord, that we will just enjoy, oh God, your ways para kami maprotektahan. Just enjoy, Lord God, yung pamamaraan mo, Panginoon, para maingatan po kami at maingatan ang aming pamilya. Dalangin po namin ang mga natrap, Panginoon, Lord. O bigyan niyo sila ng kapayapaan. Bigyan niyo sila ng kagalakan sa kanilang puso at ang kanilang pamilya, bagamat may distance. Lord, we would learn to be grateful. We would learn, oh God, to be joyful in the midst of all these things. Panginoon, ng mga utilities, katulad ng mga tubig, Panginoon, ng mga electricities po namin, Lord, there will be no interruption of the supply of electricity, Father. Para sa ganun makapanatili, Panginoon, na ang aming mga kababayan ay magiging malamig ang kanilang kinalalagyan. Lalong-lalo na po ang mga kababayan po namin na marahil nakatira sa mga simpleng mga bahay na kung saan, Panginoon, ay mainit. Lord, hayaan po niyo na ang electricity ay magtuloy-tuloy para mo ma-provide ang kailangan po nila at ang pagpapalamig sa loob ng kanilang tahanan ay tuloy-tuloy na magaganap. Ama, salamat po sa iyo. Salamat po sa iyo. Salamat po sa iyo, o aming Panginoon. O Lord God, ang mga ventilators, respirators na kailangan ng mga pasyente infected by this virus. Father, in the name of Jesus, we pray for enough supply in the name of Jesus. Enough supply in the name of Jesus para magamit ng aming mga kababayan. Ventilators in the name of Jesus. Oh, salamat sa iyo. Oh, Panginoon, water supply po namin magtuloy-tuloy para magamit namin sa paghuhugas, magagamit po namin, Panginoon, sa paliligo para ma-wash out, Panginoon, kung meron mga virus na nakakapit sa aming mga katawan. Lord, we claim the water supply to continue, Lord God, in its operation. Oh, salamat, Ama. Salamat po, Ama. Ang mga unsung heroes, unsung frontliners, katulad ng mga security guards, Panginoon, ng mga janitors, Panginoon. Lord, in the name of Jesus, dalangin po namin na ingatan niyo rin po sila, especially the security guards at mga janitors, Panginoon, sa mga hospitals. Lord God, kung tutusin, sila yung unang-una, ang mga gwardiya, sila yung unang-una, Panginoon, na humaharap sa mga problema pag dumating ang mga pasyente, ang mga security guards na nauuna. O Panginoon, ingatan niyo po ang mga unsung frontliners po namin. Lord God, may protection to be upon them, dear Father. Panginoon, ganun din po ang aming mga sarili. Ang aming mga sarili ay ito po'y maingatan. My brothers and sisters, I pray that you are protected. In the name of Jesus, I pray that the protection of God be yours. Yours, be yours, be yours. Yourself will be protected in the name of Jesus. Panginoon, dalangin ko po ang ating mga kapatid, Lord God, ang mga kapatid ko sa Triumphant Church Ministries International, kung hindi man kalabisan sa iyo, Lord God, that nothing shall harm them, nothing shall touch them, nothing, no virus, Lord God, can touch my brothers and sisters sa Triumphant Church Ministries International. Cover them, cover us with your precious blood. Cover us with your presence. Cover us with the Holy Spirit. And Lord, kung hindi man kalabisan sa iyo, the ministering angels, Lord God, will cover ang aming mga miyembro, Panginoon, at manatili kaming malusog, manatili kaming malakas. Salamat po sa iyo. At Panginoon, ang panghuli na aming dalangin, zero casualty na nawa, Panginoon. Kung hindi man kalabisan sa iyo, nawa, tama na po, Panginoon.
Tama na po, Panginoon, ang pagsubok na ito. Tama na po ang mga pangyayari. Mahabag po kayo. Kahabagan po ninyo, hindi lamang ang Pilipinas, kundi ang buong mundo. Ama, 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 zero casualty ang aming dalangin. Tama na po, Panginoon, ang pagbuwis ng buhay ng mga doctors at ng ilang mga kababayan po namin na naapektuhan po, Panginoon, ng COVID-19 na ito. Lord, we decree and declare healing upon those infected, Lord God, with the virus. We decree and declare, Lord God, the surging resurrection power of Jesus to be upon them in the name of Jesus. To be upon the infected Filipino people, Lord God, here and abroad. At Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, na makapamuhi kami na malakas, Panginoon, na matitibay, malulusog, parang aming buhay ay magamit sa paglilingkod sa iyo. Parang aming buhay ay magamit, Panginoon, na maging daluyan ng pagpapala sa ibang mga tao. Salamat po, aming Ama. Lord, we pray for our President down the line sa executive. Lord God, sasamahan niyo po ang aming executives sa kanilang pag-iikot, sa kanilang mga distribution, Panginoon, ng mga food packs and relief. Lord, protect them, O God, in Jesus' name. In Jesus' name. Ang buong mundo, Father God, is in your hands. Ang buong mundo is under your sovereignty. And so, Father, we trust you for the best of the world. We trust you, Lord God, for the best of humanity. Salamat, Ama. Salamat, Ama. Salamat, Ama. Salamat. Bigyan mo kami ng lakas ng loob, lakas ng pananampalataya, upang sa ganun, Panginoon, kami ay haharap at sa journey po namin ito, walang ibang laman ng isip at puso namin, kundi ikaw na siyang proprotekta, mag-iingat sa amin. Salamat po, Ama. Salamat po sa pakikinig at pagsagot mo sa aming mga dalangin. I speak blessing sa aking mga kapwa, mga pastor, mga licensed ministers, mga manggagawa, at mga miyembro po namin sa Triumphant Church Ministries, and to all my FB friends na kaisa po namin sa intercessory prayers. Maraming salamat. Your blessing to be upon each one of them. Your protection to be upon them. Your peace to be upon them, Lord. And your countenance, Lord God, shine over them. Salamat po sa iyo. Salamat po sa iyo. And the shalom of God to be upon each one of them who participated and joined with me in these intercessory prayers. Salamat po, Ama, at sa tanghaling ito, tanggapin niyo ang kapurihan, kalwalhatian, at pasasalamat dahil sa iyo nababagay ang lahat ng mga ito. Ama, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus at sa pakikipisan po ng banal na Espiritu. Kami ay nagpapasalamat. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, at Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Maraming salamat sa inyong pagsama, pakikisa sa ating intercessory prayers. Malaki ang nagagawa po ang mga kapatid na sama-samang dumadalangin. Naniniwala na ang Diyos po ay nakikinig at sumasagot sa ating mga dalangin. Salamat po sa inyo. And by the way, don't forget to follow me, to subscribe to my YouTube channel, Vic Rabara Channel. Sa YouTube po, Vic Rabara Channel. Mag-subscribe po kayo at yung pong mga nauna ko pong mga video ay naroon, at kung nais nyo pong mabalik-balikan, ma-review at ma-share sa inyong mga kaibigan, then doon nyo po makikita po. Maraming salamat, at kami po ng misis ko po, di Pastora Henny, mamayang 2:00 ay magkakaroon din po ulit kami ng live streaming para po sa pagsamba. Yan naman po ay it's more on the worship na, para sa ganun po ay patuloy pa rin po tayong patatagin, palakasin po ng ating Panginoon. So mamayang 2:00 po, abangan nyo po kami. Again, sa inyo po na mga kapatid, kaibigan ko po na nagpadala po ng kanilang gift at ng kanilang greetings on my birthday, maraming salamat. I am forever grateful po sa inyo. May the blessings of the Almighty abound in you
more than your expectations. Pansamantala, ako pong nagpapaalam, si Bishop Vic Rabara. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon, and shalom to everyone.